70,000 pesos na starting job offer as a junior developer ay hindi imposible. Kailangan mo lang iposisyon ang sarili mo ng maayos para mas malaki ang tsansa mong makuha ito. Ito ang mga tips at expectation kung gusto mong makapasok as a junior developer in this era. Basic Programming Fundamentals. As an aspiring junior developer, expected na dapat may solid foundation ka sa programming fundamentals like variables and data types, control flows, loops, clean methods at meron kang basic grasp of the data structure and algorithm. Isa ito sa mga tatanungin sa interview at dahil naiintindihan mo ng mabuti ang mga core concept ay mas madali mong maipapaliwanag ang mga proseso na tatanungin ng recruiter. Hindi ka na rin mahihirapan mag-switch ng ibang tech stack dahil mas madali ka na lang mag-adjust. Sa syntax ka na lang magpo-focus dahil same concept lang din sa every programming language. Debugging and problem solving. Ang isang typical na developer ay hindi araw-araw gumagawa ng mga bagong feature. Mas madalas nag-aayos ng mga bugs at issues na sila din lang gumawa nung isang araw. Dapat marunong kang umintindi at mag-analyze ng bug. Saan ba sumisigaw ang error message dahil ito ang clue para ma-identify ang root cause ng issue. Debugging tricks like locating the call stack dahil dito mo makikita yung flow ng execution hanggang sa kung saan nagka-error. Breaking it to smaller pieces at dapat nakahiwalay na environment para mas madaling matrace. O minsan ay may bad data lang pala na pilit ina-access ng boss mo na hindi aware sa mga changes dahil busy siya magpabango sa management. Adapting to AI tools. Aware ka naman na siguro sa mga AI tools like ChatGPT, Grok at Claude Code pero kung hindi pa ay talagang yari tayo niyan. AI is the future dahil most of the companies ay nag-iinvest na sa mga AI tools to help developers on their daily task. Kailangan familiar ka sa agentic engineering na para kang may kasamang isang mid-developer sa terminal mo. Ang AI ay walang silbi pag basura ang mga inputs. Hindi magic ang AI na isa lang ang sinabi mo ay alam niya ang kanyang gagawin. Kailangan niyang ma-ingest ang complete details at instructions at kung saan niya mahahanap ang files bago niya ma-process ang inyong mga request. Kailangan mong i-assess ang output ng AI bago mo tanggapin. Dapat ma-detect mo kung may hidden flow sa generated code. Hindi papalitan ng AI ang mga developers. Pero ang mga devs na allergic sa AI ay ang siyang papalitan ng mga devs na marunong gumamit nito. Build useful projects. Ang mga side projects ay magandang record sa resume at sa career, pero please lang, wag naman na sanang to-do list app dahil ilang beses na itong nakita ng recruiter at napaka-common na nito. Mas okay gumawa ng mga app na may real impact sa resume at sa community. For example, may mga free API ang NASA na pwede mong ma-access ang weather or natural events data. Pwede kang gumawa ng isang app na magde-detect ng lindol at automatic magsesend ng alert message sa mga users near coastal areas para ma-notify sila for a possible tsunami. Dito mo may papakita na kaya mo mag-process ng real data at humawak ng proper working system. Communication skills. Hindi lang sa technical aspect dapat ka magaling. Kailangan din at least mid-level ang communication skills mo. Dahil paano mo maipapaliwanag ng maayos ang mga outputs mo o maitanong ng malinaw ang mga concerns sa stakeholders kung mahina ka sa communication. Karamihan sa mga interview setup today ay English spoken dollar na, sa local man o international. Kaya mas malaking tsansa mong matanggap sa trabaho pag nare-relay mo ng maayos ang mga nasa utak mo. Ang simple ng tanong pero di mo ma-express yung idea into proper words kaya tamang ngiti ka na lang sa recruiter. Proper resume format. Ito ang pinakaunang tool para sa pangarap mong makapasok as a junior developer. At kung dito pa lang ay palyado na ang setup mo, ay mas maliit ang chance mo for the next hiring stage. It takes 3 to 5 seconds ang pag-scan ng employer sa resume para ma-assess kung worth it ba ang aplikante for an initial interview. Tanggalin mo na yung profile picture mo sa itaas dahil old school na yan. Rekta mo na agad ang work experience at metrics kung anong impact mo sa team. Lagay mo na rin ang mga tech stacks at achievements mo as a developer. Compare mo tong dalawang resume na to at sa tingin mo, alin ang mas malinis tignan. Network with people. Networking with people ay isa sa legit ways to ask for a job. Merong nag-message sa akin sa LinkedIn asking kung may open slot kami for a mobile developer. Nasubmit ko ang kanyang resume sa HR and 1 week later ay natanggap na siya sa company. Try to grow your connections sa different social media platforms or mag-email ka sa mga HR or leads ng mga company asking for a job opening. Isang chance lang ang kailangan mo at pag may isang pintong nagbukas, sigurado sunod-sunod na yan. Good luck!